Patuloy po nating purihin ang ating Diyos sa umaga na to. Muli po isang mapagpalang umaga po sa atin mga kapatid. Amen. Alam ko po lahat po tayo nagagalak dahil tayo muli sama-sama magpupuri sa ating Panginoon. Amen po ba? Amen. Na-encourage po each and every one of us. Kung ito pong umaga na to tayo ay aawit, wag lamang tayo umawit. Ibigay po natin yung pinakamalakas nating papurit pagsamba sa ating Diyos. Amen. Kung tayo po ay sisigaw, wag lamang tayo bumulong. Kasi hindi sigaw yun, bulong yun. Pag tayo sisigaw, isigaw natin yung pinakamalakas na sigaw natin sa ating Panginoon. Kung tayo papalakpak, ibigay natin ang pinakamalakas na palakpak sa ating Diyos. Kung tayo ay tatalon, ibigay natin pinakamataas nating talon sa ating Diyos. Dahil hindi lamang basta-basta ang ating pinupuri. Hindi lang kung sino-sino yung sinasamba natin at pinapupurihan natin. Amen po ba? Amen. Ang sinasamba natin ay ang pinakabanal, ang nag-iisang dakila at ang ating nag-iisang buhay na Diyos. Amen po ba? Amen. Sige po, sumigaw nga po tayo ng hallelujah. Hallelujah. Jesus, we praise you in this morning, oh God.
to see you. Open our hearts, Lord, we want to know you. Open our ears, Lord, we need to hear you. Jesus, be real. To know you. Open our ears, Lord, we need to hear you. Jesus, be real. Jesus, be real. God is here, God is here, God is here. It's able, returning to see Jesus face to face.
God is
You are lifted high, holy, holy forever. Hear your people sing, holy to the King of Kings. Holy, you will always be. Holy, holy forever. You will always be. Holy, holy forever. You will always be holy, holy forever. Hallelujah, Jesus. We worship your name, O God. We lift it up in this place, Jesus. Hallelujah. All the highest praises, all the worship, all the thanksgiving to you, O Lord God. Hallelujah, Jesus. We worship you, Hallelujah. He is holy. Amen. Our God is holy. Amen. And He is worthy. Ngayon po mga kapatid, tayo po ay dadako sa pagpipira-piraso ng tinapay, kung saan ay naalala po natin ang natapos na gawa ng ating Panginoon. Sabi po sa 1 Corinthians chapter 11, verse 23 to 24, ito ang katuroang tinanggap ko sa Panginoon at ibinigay ko naman sa inyo. Noong gabi siya ay pinagkanulo, ang Panginoong Hesus ay dumampot ng tinapay, nagpasalamat at pinagpira-piraso iyon at sinabi, ito ang aking katawan na inihahandog para sa inyo. Gawin ninyo ito bilang pag-aalala sa akin. Matapos maghapunan, dumampot din siya ng kopa at sinabi, ang kopang ito ay ang bagong tipan ng Diyos na pinagtibay ng aking dugo. Tuwing iinumin ninyo ito at gawin ninyo bilang pag-aalala sa akin. Sapagkat tuwing kakain kayo at ng tinapay na ito at iinom sa kopang ito, ipinapahayag ninyo ang kamatayan ng Panginoon hanggang sa kanyang muling pagparito. Mga kapatid, salamat sa Diyos dahil sa ginawa niya ay na-experience natin yung kalayaan na sumamba sa Kanya. Amen? Na ngayon ay malaya tayo na maranasan ang presensya ng ating Panginoon. Salamat sa Kanyang katawan na inihandog niya bilang kapalit ng ating mga kasalanan. Sa Kanyang dugo na sumisimbolo bilang selyo sa bagong tipan, sa bagong covenant, na kung saan tayo ay nagkaroon ng kapatawaran. Mga kapatid, sa ating pong pag-alaala sa natapos na gawa ng ating Panginoong Hesus, pinoproclaim po natin ang kanyang kamatayan. Kapag po ginagawa natin to, regularly connected po sa Kanya. Inaalala po natin na tayo po ay nagkaroon ng koneksyon sa Panginoon. Last week po, pinag-aralan natin na dahil kay Kristo tayo po ay nagkaroon ng buhay. Dahil kay Kristo, tayo po ay nagkaroon ng kakayahan na maging channel ng blessing. Sa ating pong pag-aalaala sa natapos na gawa ng ating Panginoong Hesus, inilalaan po natin yung focus ng ating puso sa Kanya, na kung saan mas tinitingnan po natin yung ginawa niya para sa atin rather dun sa kung ano yung effort na kaya nating gawin. Wala po tayong magagawa sa sarili po natin. At isa sa dahilan kung bakit natin nagagawa yung mga bagay na ito, na magawa yung kalooban ng Panginoon, dahil po
sa natapos na gawa ng ating Diyos. Dahil po sa natapos na gawa ng ating Panginoong Jesus. Sabi po ng Philippians 4:13, I can do all things through Christ who strengthens me. Dahil po sa Panginoong Jesus, magagawa po natin ang kalooban ng ating Diyos. Kaya po, everyday na inaalala natin yung pagpapatawad, yung pagsasakripisyo, yung pag-aalay ng sariling buhay para sa atin, na kung saan nagkaroon tayo ng kapatawaran, na kung saan malaya tayo makalapit sa ating Diyos, na kung saan nagkaroon tayo ng kakayahan para magawa yung kalooban niya. Sa atin pong pag-aalaala, sa natapos na gawa ng ating Panginoong Jesus, ibinababa po natin ang ating sarili. Sinasabi po natin sa sarili na wala po tayong magagawa kapag po tayo ay hiwalay sa ating Diyos. Kaya po isang malaking pagpapasalamat at pagre-recognize na ang mga bagay na nais niyang ipagawa sa atin ay magagawa lamang po natin kung kikilalanin po natin yung kanyang kapangyarihan sa ating mga buhay. So ngayon po, inaalala po natin sa ating pong pagpapira-perso ng tinapay na ang Diyos lamang ang makakagawa ng pamamaraan para magawa po natin yung gusto niya ipagawa sa atin. Amen. So, tayo muna po ay manalangin. Panginoon, maraming salamat dahil sa natapos na gawa niyo, kami po ay nagkaroon ng kapatawaran. Nilinis niyo po kami sa aming karumihan, Panginoon. Salamat po sa pag-aalay ng inyong buhay upang maging kapalit nung parusa na dapat po sa amin. Salamat po sa inyong pag-ibig, salamat po sa inyong biyaya. Salamat po sa buhay na ibinigay niyo po sa amin. Na ngayon po na-experience namin ng inyong presensya. Salamat po sa New Covenant na sinisealed po ng inyong banal na dugo. Salamat po dahil ibinalik niyo po kami sa inyo. Ni-restore niyo po yung relasyon niyo po sa amin. Lord, maraming salamat. Kahit hindi kami karapat-dapat, kami po ay inyong pinatawad. Kahit kami po ay maraming pagkukulang, inibig niyo po kami, Panginoon. Hindi niyo po tinignan yung aming past, kundi ipinaramdam niyo po sa amin ang inyong walang hanggang pag-ibig sa bawat isa. Kaya po ngayon, Panginoon, kinikilala po namin ang inyong kabutihan, kinikilala po namin ang inyong natapos na gawa, Panginoon. Walang makakapantay ng inyong ginawa po sa aming mga buhay. Kaya po, we recognize, Lord God, ang inyong goodness sa buhay ng bawat isa, Panginoon. As we proclaim your death, Panginoon, binababa po namin ang aming mga sarili na kami po ay walang magagawa kapag po kami ay hiwalay sa inyo. Kaya po dalangin po namin, Panginoon, na manatili po sa amin ang inyong presensya, Panginoon. Na lagi po namin kayong unahin, na lagi po kami mag-abide sa inyong salita, na lagi po namin kilalanin yung nagawa niyo po para sa amin. Lord, maraming salamat po dahil sa inyong biyaya. Kaya po, namin inaalala yung mga bagay na ito. Sige po, pwede na po nating tanggapin ang ostya at ang grape juice. Muli po, ibalik po natin sa Panginoon ang papuri at pasasalamat dahil sa nagawa niya, dahil sa ginawa niya, tayo po ay connected, tayo po ay nakakapag-abide, at tayo po ay mag-bear ng fruit. Praise God po. Thank you, Brother Jonas. Palakpakan nga po natin ang Panginoon.
Thank you, James. Ayan. Good morning! Kamustahin nyo nga po yung inyong mga katabi? And we're so happy. Mami Beth, magandang umaga. Si Sir Beth, magandang umaga sa inyo. At syempre sa ating mga kasama, Brother Roland, good morning. At Nanay Gertrudes, magandang umaga. At si Aim, good morning. I'm so happy to see you this morning. At kayong lahat ho, si Tito Kiko, magandang umaga ho sa inyo. And so happy. Last week kasama na po natin si Tata Kiko, pero I'm so happy to see you this morning. At kayo pong lahat, sabihin nyo nga sa katabi mo, masaya ako na katabi kita ngayon. Parang hindi na kumbinsi yung katabi nyo na masaya sila na nakatabi nyo sila ngayon. Sabihin nyo, I am so blessed kasi kasama kita ngayon. Kasi tayo eh. We are family. No? Isa tayong pamilya. Kasi bakit tayo pamilya? Kasi sabi ng Bible, siyang tumanggap sa pangalan, sa Panginoong Hesukristo at naniwala sa Kanya ay pinagkalooban na maging mga karapatan, na maging mga anak ng Diyos. Kaya yung katabi mo, kapatid mo yan. Bakit? Anak yan ng Diyos eh. Sabihin mo nga sa katabi mo, anak ka ng Diyos. Sabihin mo rin sa Kanya, anak din ako ng Diyos. Kaya magkapatid tayo. No? Tayo po ay manalangin, Ama naming Diyos, amang banal na makapangyarihan sa lahat. Ama, salamat sa magandang umaga po na ito. Salamat sa lahat ng pagpapala nyo. Sabi ng inyong salita, this is the day that you have made and we will rejoice and be glad in this day, Father. Kasi bawat araw, yung biyaya nyo, yung pagpapala nyo at ang presensya nyo, Panginoon, ay available sa amin. Kaya Panginoon, we just want to enjoy this time, Father, as we meditate on your word and let your word, Father, hindi lang dagdag na informasyon, kundi magpabago talaga ng aming buhay, magpabago ng aming puso, Panginoon, as we talk about bearing fruit, Father. Lord, help us so that this will not just be a lesson, Father, but this will be yung magiging katotohanan sa aming buhay, isang fruitful life. Kasi sabi nyo na parito kay Panginoong Hesukristo, sabi niya, I came here so that you may have life. And we claim that abundant life, Father. Kasi Panginoon, ayaw namin ng buhay, Panginoon, na hindi nararanasan yung itinatakdaan yung buhay para sa aming lahat. Ang banal na Espiritu po ang manguna sa amin at kayo po, Panginoon, ang magbigay sa amin ng katalinuhan, ng karunungan, Father, so that we will truly understand at mai-apply namin ang inyong salita sa aming buhay. In the mighty name of your Son, our Lord and Savior, Jesus Christ. Amen. Amen. Kanina habang kumakanta ho tayo, we are singing God's attributes. Sabi natin, holy, holy, holy. Na alam niyo ho ba yung word na sinabi po na yan? Ayan, medyo may echo ho yung ating mic. Okay na po? Yan. Nung sinabi po, nung kinanta ho yan ng mga anghel, at narinig ho ni Propeta Isaiah, nakita niya yung tunay niyang kalalagayan. Kaya sabi niya, woe to me, eye of unclean lips. No? Hindi ako karapat-dapat. No, pero anong ginawa po ng Panginoon? Hindi ho siya sinabi, oo nga, hindi ka karapat-dapat. But instead, the Lord, sinend niya yung kanyang angel. Kumuha ng coal yung angel, at yung sinasabi ni Isaiah na marunong sa kanya, tinouch po nung coal na yon, and he was cleansed. Kaya yung holiness po na inaawit po, binigyan ng Panginoon ng pagkakataon sa Isaiah to experience that holiness. Wag ho kayong mag-alala, hindi ho masyadong mahaba ang lesson natin ngayon. Nagulat nga ho si Brother Paulo. Sabi niya, yun lang ba talaga ang slides natin? We only have 8 slides. Grabe. 8 slides. Alam niyo naman, sanay ho kayo sa 50 slides pagka ho ako, no? Ngayon, 8 lang ho. At wala na hong ibang nakasulat kundi mga verses lamang ho sa Bible kasi ho, we will just be summarizing everything that we have discussed for the past few weeks. At magandang umaga rin ho sa ating mga kasama sa online, and we pray that yung blessing at grace ng Panginoon ang naranasan ho ng bawat isa. So January na ho ngayon, sabihin mo sa katabi mo, January na. Ang bilis. So January 11. Birthday ho ni Father ko ngayon, January 11. Happy birthday, Papa. So imagine last time nag-uusap lang ho tayo tungkol sa Christmas. Tapos nag-prepare lang tayo sa bagong taon. Sino ho na-stress dito ng preparation during the holiday season? Yung mga yahanda,
No, siguro maraming ganun, no? Sino dito ang mga hindi pa napupuntahan ng kanilang mga inaanak? Hanggang sa ngayon. At hanggang sa ngayon, may mga namamasko pa. So, ang bilis ho ng panahon. Imagine, no? Nung last December, we were talking about Isaiah 9:6. Naalala niyo pa po? Tanong niyo nga sa katabi niyo, naalala niyo pa ba? Kasi mabilis ho yung memory natin eh. Ano, ang bilis-bilis. Minsan, yung lesson lang natin last week, nakalimutan ho natin. Ano po yung sinasabi sa Isaiah 9:6? For to us, a child is born. For to us, a son is given. And the government shall be on his shoulders. And he shall be called Wonderful, Counselor, Everlasting Father, Prince of Peace. At pinag-usapan ho natin kung sino ba ang Panginoong Hesukristo. At gaano ka ba niya kamahal kaya siya pumunta ho dito. No, sabihin mo sa katabi mo, mahal ka ng Diyos. No? Kailangan pa bang, sabi pa, kailangan pa bang i-memorize yan? Sa bawat araw nakikita natin yung sobra-sobrang pagmamahal ng Panginoon sa atin. And sinimulan po sa pamamagitan ni Brother Joel, bumalik po tayo sa John chapter 15. Ano po yung lesson natin? Madali pong tandaan. Ano po? CABF. Sabi po ni Brother Joel, ka-BF. Ano po yung ka-BF na to? Number 1, connect, abide, and bear fruit. No? Ito po ay nakasulat, sabi niya, for us to bear fruit, no, kailangan po nakakonect tayo at nakapag-abide sa ating Panginoon. And last week also, inelaborate ho ni Brother Jonas what it means to connect, what it means to abide, and what it is to bear fruit. No? Papalitan ho ba yung mic? Medyo ano po? Okay. So we will continue yung lesson ho natin ngayon. Sabi ko nga sa inyo, summary lang, no? Ano ba ang ibig sabihin for us to bear fruit? Sabihin mo nga sa katabi mo, ano ba ang ibig sabihin ng bearing fruit? Hello, mic test? Ayan, medyo may, medyo may parang, ayan, dumadagundong ho kasi yung isang mic. Ano ba ibig sabihin for us to bear fruit? Sabi po ni Brother Jonas kanina, as we have studied, ano po yung sinasabi natin sa Galatians 5:22? No, ano po yung sinasabi doon? For the fruit of the Spirit is love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. No? All those things, inelaborate na po natin during our past lessons, and I hope everyone is understanding that. But to put it simply, ano ba ang ibig sabihin ng pagbubunga? Now, number 1, ang pagbubunga ho ay tanda na ikaw ay may buhay. Tingnan niyo ulit ang katabi niyo. Mukha bang may buhay? Ha? Buhay na buhay ba? Yes, buhay na buhay. Bakit ho? Kasi yung buhay natin, hindi naman ho nanggaling sa atin. For as we have accepted the Lord Jesus, binibigyan kanya ng buhay. Ulitin ko yung sinabi ko sa inyo, kanina sabi ng Bible sa John 10:10, no, the enemy did not come but to steal, to kill, and to destroy. But sabi ng Panginoong Hesukristo, I came here so that you may have life. Magkakaroon ka ng buhay, pero hindi basta-basta buhay. Life in abundance. No? Kapag ka may buhay, may nangyayari sa buhay mo. And I know, every one of us here is really praying for the fruit to manifest in their life. Sino dito ang may pinagpe-pray na maging bunga sa kanilang buhay? No? Last week, pinag-usapan natin yung fruit of the Holy Spirit, and it's the manifestation in the change doon sa within. No, marami sa atin nagpe-pray, ano ba yung bunga? Sabi po dito, bear fruit in keeping with repentance. Anong ibig sabihin po nung sa repentance? Ibig sabihin, ang fruit din na hinahanap po sa atin is yung binagong buhay. No? Tanong mo sa katabi mo, binago ka na ba ng Diyos? Yes. No? Anong sagot ng katabi nyo? Yes, binago na ako. Sana baguhin ka din. Ganun ba? Hindi ho, no? Yung pagbabago ng buhay. Bakit? Kasi, kagaya ni Apostle Paul, meron din tayong mga litanya sa buhay. Ano yung mga litanya ho natin sa buhay? Ang gusto kong gawin, hindi ko magawa. Pero yung ayaw kong gawin, yun yung pilit kong ginagawa. Question, are we continually experiencing yung mga struggles po na ito? Mayroon pa rin kung minsan, no?
Pero ang sinasabi dito, the Lord, sabi nung awit, no, naalala ko kinakanta ni Sister Kay, binabago mo ako araw-araw. Binabago mo ako araw-araw. Kasi minsan, napoprostrate tayo. Bakit tayo napoprostrate? Lord, gusto ko, paggising ko ng umaga, bago na ako. Gusto ko, yung lahat ng masama akong character, no, wala na paggising ko ng umaga. Yung pagiging impatient ko, sana mapalitan na. Kaya minsan yung pag-pray natin sa pagiging patient, no, sabi nyo, Lord, sana ngayon na. No? Kung minsan ginagamit ng Panginoon yung mga sirkumstansya ng buhay para totoong mabago tayo from within. Pero huwag ka mag-alala. Pangako ng Panginoon yan. Sabihin mo sa katabi mo, babaguhin ka niya. In fact, binago ka na ng Panginoon eh. Paano ko po nasabing binago ka ng Panginoon? Sabi po sa 2 Corinthians chapter 5 verse 17. Ano po ang sabi doon? To those who are in Christ, He is a new creation. Kaya huwag ka magulat kung nagbabago na yung katabi mo. Bakit? Kasi bago na yan. Ha? Tingnan mo, sabihin mo ulit sa katabi mo, binago ka na ng Diyos. Okay, bakit ho? Kasi yun ang ginagawa ng Panginoon. Kasi ang dati mong pagkatao na naglayo sa iyo sa Panginoon, dahil sa sakripisyo ng Panginoong Jesucristo, binago ka niya. Nilapit ka niya at yung harang na namamagitan sa atin dati para hindi tayo makalapit sa isang banal na Diyos, tinanggal na niya. Kaya nga ho, nung namatay ang Panginoong Jesucristo, nung sinabi niya, Father, into your hand, I command my spirit. No, anong sabi po, anong sinasabi? Pati po yung hati sa templo, nabiyak, napunit. So yung dati natin, no, ginawan ng remedyo, ginawan ng kasagutan ng Panginoon para yung dati na hindi mo maiwan-iwanan, binabago ka na ng Panginoon. Ano pa po yung gusto nating maging bunga? No? Number 1, change life. Number 2, syempre yung sa change life na yun, nagmamanifest dapat yung character natin. Yung sinasabi ni Brother Jonas last week, na fruit of the Spirit, hindi po hiwa-hiwalay ha, nagmamanifest na sa buhay natin. At number 3, ano pa yung bunga na gusto nating makita sa ating mga sarili? That everything we are doing will really glorify the Lord. Ano po sabi ng aklat ng Colossians? Sabi po ng aklat ng Colossians, whether you eat or drink, kahit na yung pagkain mo, kahit na yung pag-inom mo, kahit na ano pang ginagawa mo, pwede nang makapagbigay ng kaluwalhatian sa ating Panginoon. At ano pa yung gusto nating makita na bunga sa ating buhay? Yung may impact, no? Yung buhay na may kapangyarihan. Anong ibig sabihin nun? Yung buhay na hindi talunan. No, sino dito ang gusto araw-araw talunan na lang siya sa kanyang buhay? Wala ho siguro nun, no? Kasi ang nakahanda rin na bunga sa iyo ng Panginoon, sabi ng kanyang salita, you are more than conqueror. Sabihin mo sa katabi mo, mana, nagumpay ka. Tama na yung pagiging talunan. Bakit? Kasi yung bunga na pinuproduce sa iyo ng Panginoon ay bunga na may victory. Bunga na ikaw ay more than conqueror. Bunga na hindi pa na-struggle. Bunga na magmamanifest sa iyo ang pagkilos ng Panginoon at gagamitin ka niya so that people will be attracted doon sa ginagawa sa iyo ng Panginoon at gusto nila na ma-experience to. Sabi po ng Matthew chapter 5, you are the light of the earth. No, at ang ilaw hindi nilalagay sa ilalim ng lamesa. Itinatanghal ka. Bakit itinatanghal? Hindi para ikaw yung mabigyan ng kapurihan, kundi para sa pamamagitan ng buhay mo, mamamangha yung mga tao. At ang sasabihin nila, gusto ko ang ginagawa ng Panginoon sa buhay ni Sister Erlyn, no, ni Inang Erlyn, kaya sasama ako dun sa church. No, bakit? Dahil nakikita ko kung paano kumilos ang Diyos sa buhay niya. No? Sa lahat ho ng tao yon. Pero ang question ngayon is, syempre gusto natin lahat magkabunga. Pwede ba exercise tayo? Taas natin yung ating kamay. Ibaba ho yung kamay ng ayaw magkaroon ng bunga.
Lahat gusto magkaroon ng bunga, no? Baba na ho natin. No, ganun lang ho ginawa ko. Kasi pag tinanong ko, sino ang gusto magkaroon ng bunga? Kukunti ho magtataas eh. At least wala hong nagbaba ng kamay. Gusto ho ba natin magkaroon ng bunga? Say amen nga ho sa gusto magkaroon ng bunga. No, lahat ho tayo may bunga. Sabihin mo sa katabi mo, mamumunga ka. Bakit? Kasi buhay ang Diyos sa buhay mo. Pero kung minsan, kapag gusto natin na mag-manifest yung bunga sa atin, anong ginagawa natin? Ganito ho yung ginagawa natin. Lord, gusto ko pong maging bunga to. Ito yung tatrabahuhin ko. Kaminsan ganun ho tayo, no? Anong gagawin natin? Sige, magdidisiplina ako. Nothing wrong with discipline. Napakaganda ho ng disiplina. No? Napakaganda no magkaroon ka ng mga structure. No, nothing wrong with that. Pero kapag ang focus natin ay tungkol sa pamumunga, no, kung minsan mapuprostrate ho tayo. Bakit? No, kung minsan ang gusto natin yung resulta, pero hindi natin gusto yung tunay na pamamaraan ng Diyos. Ano ba yung tunay na pamamaraan ng Diyos? Now, we'll start na with our first slide. Ano po sabi ng first slide? John chapter 15, verse 4. Konti lang yung slide natin, ha? Huwag kayong mainip po. Remain in me as I also remain in you. No branch can bear fruit by itself. It must remain in the vine. Neither you can bear fruit unless you remain in me. Paano raw ho magkaroon ng bunga? No, sabi ko sa inyo kanina, kung minsan, kung gusto natin magkaroon ng bunga, ang tatrabahuhin ho natin, yung bunga. Pero ang sinasabi po ng Panginoon dito sa kanyang salita, no, ang bunga ay resulta. No, anong resulta ng ano? Resulta ng pananatili natin sa Diyos. Ano po ang sabi ni Brother Joel 2 weeks ago? Connect. Kasi kung hindi ho tayo nakakonect doon sa pinanggagalingan ng buhay, wala kang buhay. No? Tingnan niyo po yung cellphone niyo. Yung cellphone niyo, halimbawa, walang power yung kanyang battery. No? May baterya pero walang power. Anong gagawin niyo para magkaroon ng power yung inyong cellphone? I-charge mo. I-connect mo. No? At anong gagawin ho natin? No? Halimbawa, kinonect mo yung phone mo, tapos tinanggal mo na, ginamit mo na. Tapos nag 5% na lang, tapos pula na yung color ng battery. No, anong gagawin mo? Isasaksak mo ulit. No, it must be continuous. Kaya anong sabi dito? We must remain. No, kasi ang gusto natin kung minsan, ma-experience lang natin minsan and then, tapos na. Alam niyo po, maraming nawawala sa atin kapag ganun lang ang klase ng buhay na gusto ho natin. Ano po sinasabi ng Bible dito? Remain in me as I also remain in you. Next verse po natin, Psalm. Ano po sinasabi sa Psalm? Ganito po ba ang ating attitude towards remaining in the Lord? As the deer panteth for flowing streams, so pants my soul for you. O God, my soul thirsts for the living God. Ulitin ko, mali po yung pagkakabigkas ko. As a deer pants for flowing streams, so pants my soul for you, O God. My soul thirsts for the living God. Do we experience sa buhay natin ho, kada araw, na talagang uhaw ho tayo sa presensya ng Panginoon? Alam nyo, nakasanayan ho natin, kadalasan, no? Tayo naman madalas nagpe-pray. Tama po. Pero some of us are struggling in prayer. Pero there are times that even if we pray every day, yung prayer ho natin parang nakagawian na lang. Ano po ang ibig kong sabihin, no? Sino dito yung excited kapag ka magpe-pray? Sino ho dito, no? Salamat po sa, alam ko, nahiya lang iba. Marami dito excited, ano ho? Pero meron din ho sa atin, no? Uubusin natin lahat ng ginagawa ho natin. Maghapon. Tapos bago ho matulog, tsaka ho tayo magpe-pray. Ang gagawin natin lahat ng gawain ho natin, manunood tayo ng TV, kinikwento ko yung ginagawa ko, ano? Hindi ho kayo yun, ako ho yun. No, manunood tayo ng TV, tapos when we come to pray, Lord, maintindihan nyo naman ako kasi pagod na ako. Nakaka-relate ho kayo? Ako lang ho yun. No? Tapos, biglang ang prayer become burdensome for us.
Alam niyo po, na-realize ko, no? Kaya sabi ko nga ho doon sa mga anak ko, hindi na ako magpe-pray before matulog. Ang gagawin ko muna sa gabi, magse-set ako ng time, magpe-pray muna ako bago ko gawin yung mga ibang bagay na gusto kong gawin, at saka gagawin ko yung lahat, magpapakapagod ako din, matutulog ako. Kasi bakit ho? Kasi parang sinasabi ko, Lord, lahat na lamang po ng tira-tira sa akin, yun na lamang po yung ibibigay ko sa'yo. Ano po ang sabi dito? As the deer, kung papaanong ang pagod na usa ay naghahabol ng tubig. No, talagang uhaw na uhaw sa tubig, ganoon po ang aking kaluluwa, Panginoon ko. No, nauuhaw para sa'yo. No, alam niyo po, nung trinay ko ho no? Kasi uso naman ng New Year's resolution ho ngayon. Alam niyo, it is different. Why? Kasi ho, hindi tira-tira ang ibinibigay ho sa Panginoon. Ang ibinibigay sa Panginoon, yung utmost attention ho natin. Yung ating talagang undivided na attention. Yung hindi parang yung kalahati ng mata mo, nasa bingit na ng pagkatulog, at yung isa pumipilit na dumilat at sasabihin na natin, Lord, naiintindihan niyo na ako, matutulog na ho ako. Kasi bakit? God wants you to experience Him in His majesty. Ayaw niya na hindi mo maranasan yung kabutihan niya, yung holiness niya sa bawat pagkakataon na may pagniniig ho tayo sa Kanya. Guilty ho ako doon, no? Kasi madalas ho, kahit sa umaga, pagising, dahil puyat na rin, hindi rin nakakapagano po. Prayer, hindi ho obligation yan. Prayer is something that we should enjoy. Prayer is something na hindi po yun yung bunga, kundi yun yung ating pag-abide at pag-remain sa presensya ng ating Diyos. So that we will have yung talagang intimate relationship with Him, so that we will forever be connected doon sa pinanggagalingan ng kapangyarihan na magpuproduce ng bunga sa atin. Tingnan po natin yung next verse po. Yan po, ilan na lang? 5 na lang po. No, sabi po sa Revelation chapter 2 verse 2 to 3, kasi kung minsan nakafocus ho tayo sa bunga. At basahin ho natin sinasabi dito, I know your deeds, your hard work, and your perseverance. Maganda ho yung nakikita dito, no? I know that you cannot tolerate wicked people, that you have tested those who claim to be apostles but are not. Magaling ho sa doktrina. Bakit alam nila yung kung tama, kung ano yung mali. Tapos ano po sabi dito, and have found them false. Magaling ho sa talagang pagbubulay-bulay na you have persevered and have endured hardships for my name. Talagang nagsusumikap ho, nagpuporsige, and have not grown weary. Nagpapatuloy ho. Pero kung minsan nakala ho natin, ito yung buhay. No, ito yung buhay lang na dapat hinahanap natin sa ating mga sarili. Pero sadly, tingnan niyo ho yung kasunod na verse sa 4 and 5. Yet I hold this against you. You have forsaken the love you had at first. Consider how far you have fallen. Repent and do the things you did at first. If you do not repent, I will come to you and remove your lampstand from its place. Ano po yung sinasabi ng salita na ito ng ating Panginoon sa aklat ng Apokalipsis? Yes, pwedeng makita sa buhay mo yung mga mukhang bunga na hinahanap ng maraming tao. Na gusto natin na nakikita ng ibang tao sa ating buhay. Nagsusumikap tayo, nagpuporsige tayo, lahat ng bagay ginagawa natin. Pero ang nakalimutan natin ay yung ating unang pag-ibig sa ating Panginoon. Alam niyo, dumarating ho sa buhay kung minsan ho yan eh. Ano ho yun? Ang nakikita na lamang ho natin at gusto nating nakikita sa buhay natin is yung mga bagay. Kasipagan, okay ho yun. Wala hong problema sa kasipagan at napakagandang bagay ho niyan. No, yung pagiging masumikap sa mga ministeryo. Again, don't get me wrong, nothing wrong sa kasipagan ho sa ministeryo. And we would want to see everyone participating in the ministry. Kailan lang ho nagkakaroon ng problema? Nagkakaroon ng problema kapag ang mga bagay na ginagawa natin ay hindi na tama ang pinagtutuunan. Nangyayari ho ba yun? Yes. We could all be standing here and yet our heart is so far sa ating Diyos. Alam niyo po yun yung pinakamasakit eh. Yung tatayo kami ho dito, tapos
we have not been enjoying God's presence. Hindi naman ho namin maitatago sa inyo yun. Mahalata nyo rin naman ho yun eh. And sabi po dito, you have forgotten your first love. Tingnan pa po natin. Konti na lamang ho, tatlong verses na lang ho yan. Sa Luke, basahin po natin sa Luke 10:38-42. As Jesus and His disciples were on their way, He came to a village where a woman named Martha opened her home. Na pumunta ho ang Panginoon sa isang lugar. Kung tawagin ho ay, sa Capernaum po ba? Sa Bethany ho, sa Bethany ho nakatira. Sila Lazarus ho, She had a sister called Mary who sat at the Lord's feet listening to what He said. Ano po yung senaryo? Ang Panginoong Jesucristo ay dumalaw ho sa bahay ng magkakapatid. Magkakapatid, sino po itong magkakapatid na to? Si Martha, si Lazarus, at si Mary. At si Martha, very busy siya. Sino ho dito ang busy? No? There's nothing wrong. Again, baka pagkamalian, hindi na maging busy. No, wala nang maging busy. Dapat busy tayo. No? Pero dapat tama rin ho yung puso rin natin, no? Busy si Martha. Napakaganda ho nung kanyang ginagawa. Ano yung kanyang ginagawa? Nagluluto, naghahain, nagsisilbi. Makita mo, pasok sa kusina, labas sa kusina, inaistima lahat ng mga tao. Magandang bagay o hindi? Maganda. Tama po. And there is her sister. Sino po yung sister niya? Si Mary. Nakaupo ho sa harapan ng ating Panginoong Jesucristo. Anong ginagawa ho niya? No? Matama siyang nakikinig. Sabi dito, who sat at the Lord's feet listening to what He said. But Martha was distracted by all the preparations that had to be made. She came to Him and asked, Lord, don't you care that my sister has left me to do the work by myself? Tell her to help me. May masama ba doon sa sinabi ni Martha? Wala. Kasi Lord, pagod na ako eh. Balik-balik ako. Hindi nyo ba nagugustuhan yung ginagawa ko? Pero Lord, pagod na ako. Sino dito ang ganun na yung kanilang sentimento sa buhay? Lord, lahat na lang ginawa ko, pero laging may pero. Pero there is Mary. Si Mary ho, sabihin natin, tamad-tamad naman ni Mary, gumagawa yata ng dahilan, nakaharap sa paanan ng Panginoon. No? Pero tingnan niyo ho, ano ba yung nasa heart ni Mary? At ano ba yung nakita ni Jesus sa heart ni Mary? Tingnan ho natin sa next verse. No, 2 slides na lang. Ano sabi dito? Martha, Martha. The Lord answered, you are worried and upset about many things, but few things are needed. Or indeed, only one. Mary has chosen what is better, and it will not be taken away from her. Pinili daw ho ni Maria yung mas maganda. Bakit ho yun yung mas maganda? Sabi ho dito, kanina sa Revelations, ang dami nating ginagawa. Mabubuting bagay. Yes. Pero ang layo-layo naman ng puso. And look, Martha is trying to do things. I mean, palagay nyo, ginagawa ni Martha yon para sa sarili lang. Hindi ho. Gusto rin niyang mapasaya ang ating Panginoon. But while in doing so, hindi niya namamalayan na yung kanyang kabisihan ay naglalayo na ng pagkakataon sa kanya to really be intimate with the Lord. Anong sabi niya? Si Mary, pinili niya yung mas maganda, and it will not be taken from her. This year, I know, we are all praying for us so that yung manifestation ng bunga sa ating mga buhay ay tunay na mangyayari. But let us remind everyone that fruit is not yung final na gusto lang natin makita sa ating buhay. Kasi even if maraming fruits ang makita sa ating buhay, nakita ng mga tao, ang galing-galing naman ito ngayon, sobrang excellent na niya. Pero deep in his heart or deep in her heart, malayo ho siya sa Diyos.
baliwala lamang ho yung mga bunga ho na yon. Pero sa totoo ho, ano ang nire-remind sa atin ng Panginoon dito? Kapag ka ikaw ay naka-abide sa Panginoon, if you are experiencing yung life na malapit sa Kanya, yung life na konektado sa Kanya, at kagaya nung sinabi ng Psalm, hindi mo kayang makasurvive sa maghapon na hindi na i-experience yung presence ng Panginoon, I tell you, hindi mapipigil ang bunga sa buhay mo. Yung bunga, resulta yan. Yung bunga, produce yan ng Panginoon sa iyong buhay. At huwag kang magulat, kapatid. As you abide in the presence of God, yung bunga na yon will be magnificently exhibited sa buhay mo. And let me read the final verse. Sabi po ng final verse, we love because He first loved us. Whoever claims to love God yet hates a brother or sister is a liar. For whoever does not love their brother and sister whom they have seen cannot love God whom they have not seen. And He has given us this command, anyone who loves God must also love their brother and sister. Ano po yung ultimate na fruit ho? Yung ultimate na fruit sa buhay mo ay yung tunay na pagmamahal. No? Kasi ang nakikita natin dito, no, kailangan makita muna na mahalin mo yung kapwa mo para masabi mo na mahal mo ang Diyos. Yes, yun po yung tinatawag na ebidensya. Pero ang totoo ho, hindi mo magagawang mahalin ang kapwa mo ng totoo. Bakit ng totoo? Pwede ka namang magpanggap na magmahal eh. Tama po? Pwede naman na magpakitang tao ka lang eh. Yung mga Palestinians nga, nagagawa nila yan eh. Kung minsan nga ho, tayo, nagagawa rin ho natin dati yan eh. Ano po? Pero anong sinasabi po ng verse na ito? Why do we need to be connected? Why do we need to abide? Because the only capacity for us to exhibit yung tunay na pagmamahal ay kapag ka na-experience natin yung tunay na pagmamahal na ginagawa at ipinakita at patuloy na ibinibigay sa atin ng Diyos. Nagets po ng lahat. Marami ho tayong kapwa, hanggang ngayon hindi ho natin mapatawad. Marami tayo na mga kamag-anak natin, hanggang ngayon may sama tayo ng loob sa kanila. Napakarami ho natin. At sinasabi natin, Lord, baguhin nyo na. Yung puso ko, yes, tama po yung prayer nyo. Pero dapat, para mag-manifest sa inyo yung kakayanan na totoong magmahal, ano dapat ang mangyari sa atin? Ma-experience natin yung tunay na pagmamahal na ibinigay sa atin ng ating Diyos. We love because He first loved us. Ito yung bunga. No, yung bunga, una, mamahalin natin ng Diyos. Pero hindi natin magagawa yon hanggat di natin nararanasan yung tunay niyang pag-ibig sa atin. At pagkatapos, yung pagmamahal din na ibinigay niya sa atin, yung kaparehong pagmamahal na ibabahagi natin sa mga tao. Kaya yung ating mga hinanakit, yung ating mga dala-dala, yung ating mga kinikimkim, magagawa nating bitawan, magagawa nating magpatawad, magagawa natin na maipakita yung bunga ng banal na Espiritu na ginagawa niya sa atin. Bakit? Kasi dinadanas natin araw-araw ang presensya ng Diyos sa ating buhay. We are all praying for fruits to manifest in our lives, especially at the beginning of this year. Kasi marami tayong sinasabi, Lord, ayoko nang gawin yung ginagawa ko last year. Pero let me tell you again, for you to really have that fruit, unahin muna natin yung relasyon natin sa ating Diyos. Everyone, please stand. Can I request po ang worship team? Mahirap po sa inyo pag maikli, nagugulat ho kayo eh. No? This is a reminder for us. Sabi ng Bible, na let us connect in Him. Kasi kung hindi tayo connected doon sa true vine,
Sino ba yung true vine? Si Jesus ho yun eh. Si Jesus Christ ho yun. Na po, siya yung pinanggagalingan ng buhay. When the apostles, na maraming disciples na sumusunod sa Panginoong Jesucristo. Madami. No? Madami. Bakit? May napapalaho sila sa Panginoon eh. Pagka nagugutom sila, the Lord is always mindful of them. In fact, nung sinabi po ng mga apostles, pauwiin nyo na sila, Lord. No, kasi wala tayong ipapakain sa kanila. Pero natatouch ang Panginoon sa puso ng mga taong ito. Sabi nila, paghanda nyo sila ng makakain, kasi ayaw ko naman na umuwi sila ng gutom. No, dahil baka mamaya sa daan pa uwi, doon sila mabubuwal dahil sa gutom. Alam niyo yung mga pangangailangan ho natin? Mindful ang Diyos doon sa mga bagay po na ito. Marami tayong iniintindi, Lord, paano po yung pangangailangan ng pamilya ko? Paano po yung tuition fee ng anak ko? Paano po yung pantustos sa mga maintenance medicine? Paano po yung mga bagay na kailangan intindihin araw-araw? I am telling you, the Lord is mindful of your needs. Hindi mo pa nga sinasabi, sabi ng Biblia, alam na niya yung pangangailangan mo. Ganoon ka-espesyal sa puso ng Panginoon. Kaya yung mga disciples, so ang dami na sumusunod sa Panginoong Jesucristo. Pero alam nyo, nung nagsalita ang Panginoong Jesucristo ng isang bagay na hindi maunawaan ng mga disciples na ito, they took offense. Why did they took offense? No? Anong ginawa nila sa ano? Kasi hindi nila maintindihan eh. Lord, parang mali yung sinasabi mo. Parang hindi sang-ayon sa gusto namin. No, kung minsan may mga bagay na pinagagawa sa atin ng Panginoon and then all of a sudden, Lord, hindi yan kasama sa agenda ko. Hindi yan kasama sa plano ko. Ano ginawa ko ng ibang mga disciples? Yung mga ibang mga sumusunod, hindi pa naman disciples yun, mga sumusunod sa Panginoon, no, dahil sa mga nakukuha nila sa Panginoon, tumalikod ho silang lahat. Then ang naiwan na lamang ho, no, ilan na lang, kasama ho yung 12. Tapos, ang sabi ho ng Panginoong Jesucristo, nag-aalisa na yung mga kasama nyo ah. Kayo ba? Hindi rin kayo aalis. Alam niyo po, sumagot si Peter. Sabi ho ni Peter, Lord, where shall we go? Saan kami pupunta samantalang nasa sa iyo ang buhay? Alam niyo, maraming choices ho tayo sa buhay kung saan ho natin gustong pumuntang direksyon. Anong sinasabi ho sa atin dito? Ang sinasabi sa atin dito, hindi naman tayo left without a choice. No, kagaya ng ibang nagsatalikod, pwede naman. Kung gusto natin yun, yung direksyon po na yun. Pero alam ko, every one of us here would have the same declaration as the apostles declared. Sabi niya, Panginoon, nasa inyo ang buhay. Saan kami pupunta? Alam niyo po, kung ganun ho ang direksyon ho at declaration natin sa ating buhay, wag na ho tayong magpatumpik-tumpik. Wag na ho tayong maging double-minded. Hindi pwede na ang gusto natin minsan susunod tayo sa Panginoon at minsan hindi. Kasi ang gusto nating masunod sa buhay natin ay ang sarili natin. Do you believe that God has your best interest sa kanyang puso? Naniniwala ba kayo na ang pinakamabuti para sa inyo, yun ang gusto ng Panginoon sa buhay nyo? Could we say, Lord, I trust you. Lord, I can fully surrender myself to you kasi kaya kitang pagkatiwalaan na ang pinakamabuti para sa akin, yun ang nais nyo. Lord, kaya kong paniwalaan dahil nung sinabi mo na mahal mo ako, hindi mo lang yan sinabi kundi pinatunayan mo at patuloy mong pinapatunayan araw-araw sa buhay ko. Our lesson is about fruits. Pero we could not achieve those fruits unless sabihin natin sa Panginoon, Lord, I want you in my life 24/7. Sa lahat ng ginagawa ko, Lord,
Gusto ko manatili ako sa iyong presensya. May mga dala-dala po tayo na hindi po natin maisuko. May mga reservations tayo sa ating buhay. Siguro iniisip niyo, bakit ba paulit-ulit sinasabi ho ito? Kasi we could all be coming here sa church ho para makapag-church. Para masabi natin na umattend ako nung linggo ha. Umattend ako nung ganito. Yes, bakit? Kasi nahihiya ho tayo doon sa mga kasama natin na hindi ho tayo nakaka-attend dito. But ang tanong ho sa atin dapat, ini-enjoy ba talaga natin ang presensya ng ating Diyos? The Lord does not oblige you, no? Na naggawin yung mga bagay na ito kung malayo naman ito sa ating puso. Pero alam mo, sayang ho eh. Bakit ho sayang? Kasi kung ginagawa nga lamang natin dito for the sake, no? Para lamang talagang masabi na nagpapatuloy naman si kapatid eh. Tingnan nyo sa Revelation, sabi niya, no, I have this against you. Nakalimutan mo yung first love mo. I want everyone to close their eyes. Pikit po natin yung ating mga mata. I don't know kung ano yung sinasabi sa bawat isa ng Panginoon ngayon. Pero I am certain, gustong ipaalala ng Panginoon na gusto niya na ma-enjoy natin yung kanyang presensya. Gusto niya na yung pananatili natin in prayer, in reading His Word, we will not treat it as an obligation, but we will treat it as yung masaya, yung talagang nararanasan natin yung kabutihan niya sa ating mga buhay. Lord, we just want to lay down yung puso namin, yung buhay namin sa inyo. Lord, ang dami-dami po naming kabisihan sa mundong ito. Kadalasan, Panginoon, hindi na nga po namin, Panginoon, na napapansin, unti-unting lumalayo ang puso namin sa inyo. Lord, kailanman hindi nyo hinahayaan na o hindi nyo kalooban na mapalayo po kami sa inyo. Pero inaalaw nyo kami so that we will truly find in our hearts, Father, na talagang hanapin, talagang to seek after, Father, yung presensya niyo sa aming buhay. Lord, kung minsan as we read yung word niyo na sinasabi, blessed, or we would be happy, Father, to spend one day in your court than 1,000 elsewhere. Pero hindi naman talaga namin na ma-manifest yun sa buhay namin. Kasi kadalasan, last priority namin yung talagang mag-spend ng time sa presensya nyo. And Lord, we ask for forgiveness sa mga sitwasyon po na yon. And Lord, today, let your Holy Spirit na mangusap sa bawat isa. As we talk about fruits, Father, Lord, hindi po yung fruit ang aming fokusan, Father. Again, not to put less important, Father, dun sa fruits na yun, sa fruit na inihanda nyo sa amin. Pero tingnan namin talaga, Panginoon, are we really dwelling in your presence? Are we really connected sa inyo? And are we really remaining, Father, doon sa ginagawa nyo at nananatili ba kami sa inyo? Lord, today, I could not make decision for everyone, Father. Pero as you see their hearts and as you see yung declaration ng kanilang puso, Panginoon, katagpuin niyo po kami, bawat isa, at iparanas niyo po sa amin yung kadakilaan niyo, yung majesty niyo, yung presence niyo, Father. At huwag niyo po sanang hayaan, Panginoon,
that we will allow na matapos po yung service na ito, na hindi niyo po kinatatagpo ang bawat isa. Lord, maraming salamat. Let your Holy Spirit, Father, move sa congregation na ito. Kayo po yung kumilos sa puso at buhay ng bawat isa. And Lord, let your will be done. And let the life that you have in store for us manifest in each one. Maraming salamat po. Lord, thank you. Kasi kahit na maraming beses kaming lumayo sa'yo, Lord, lagi po kayo na nag-iintay para iparanas niyo po sa amin ang inyong mahigpit na yakap. Lord, maraming salamat po. And as we continue, Father, in singing praise and worship, Panginoon, sa inyo, huwag niyo pong hayaan na may isa man dito, Panginoon, na lalabas na hindi naranasan ang presensya niyo at hindi magkakaroon ng kauhawan, Panginoon, doon sa inyong banal na presensya at pagsama niyo sa aming buhay. In the mighty name of our Lord, our Savior, our King, our Lord and Savior Jesus Christ. Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Pangungunahan ho tayo ng worship team. Do not mind yung mga katabi nyo. This will be between you and the Lord. Huwag kayong pumayag. Nalalabas tayo dito na hindi natin nararanasan yung muling pagkilos ng Panginoon sa buhay ng bawat isa. Huwag ho tayo magpatuloy na hindi ho tayo nauuhaw sa presensya ng Diyos. Kasi nakakapagod ho yung buhay na yun. Nakakapagod yung buhay na parang paulit-ulit. Walang nangyayari. Parang puro problema. Hindi ko sinasabing mawawala yung problema. Ang sinasabi ko ho, wag ho nating hayaan na lumakad tayo sa buhay na ito na hindi ho natin nararanasan na araw-araw ang presensya ng Diyos. Yung bunga, susunod ho yan. Kasi ang nagbibigay ng bunga ay mararanasan ho natin araw-araw. Huwag niyong pansinin yung katabi niyo. Huwag niyong hayaan na alis kayo dito na hindi niyo naranasan ang presensya ng Diyos.
declaration. And I will live, I will live, and I will live for you. I will live, and I will and I will live for you. And I will live, and I will live for you. Come on, sing, I will live, and I will live. Yes, I will live, and I will live for you. We sing, Lord, I give you my heart. Lord, I give you my heart. I give you my soul. I live for you. I love every breath that I take, every moment I'm awake. Lord, have your way. Come on, for the last time, Lord, I give you my heart. I live for you. I love every breath that I take, every moment I'm awake. Lord, have your way in me. Amen. Hallelujah. Marami po ba tayong natutunan ngayong umagang ito? No? So again, our invitation to everyone is if there's any one of you na you decided talaga na mas lumalim pa po yung pagkaunawa niyo sa Panginoon, no? To receive Him as your personal Lord and Savior, no? You can approach me, you can approach any of your leader, let us know. And we are more than happy na tulungan po kayo, i-guide kayo kung paano ba talaga sisimulan yung paglakad kasama si Kristo. Okay po ba yun? No, that is our invitation po sa inyo mga kapatid. Kung meron man po sa inyo. And of course, pwede po ba natin palakpakan ng Panginoon? We see new faces ngayong umaga pong ito. Ang church po na ito naniniwala na walang aksidente sa Panginoon. No? Na yun lamang pong pagkakataon na dinala tayo dito ng Panginoon ay dahil may gustong gawin, may gustong ituro, iparanas na bago sa atin ng Panginoon ngayong 2026. Amen? No? So, this coming Thursday po, I will just give you announcement. This coming Thursday, Friday, and Saturday, magkakaroon po tayo ng corporate prayer and fasting. Okay po ba yun? No? So, yung pong gagawin natin this coming Thursday and Friday, gagawin po natin siya online. No? So, we will be posting yung pong Google Meet link sa ating pong Facebook page as well as doon po sa mga cell leader nyo. I-distribute po yan sa inyong mga group chats para po ma-access nyo yung ating online this coming Thursday and Friday night. Ito po ay sisimulan natin at 8 p.m. No? Pangungunahan po tayo ng ating ministry head na si Sister Ann sa ating pong prayer and fasting this coming 3 days po na ating prayer and fasting. And coming on Saturday, at 6 p.m., we will break our fasting, prayer and fasting dito po sa church. So we are inviting everyone, especially for those who will be participating doon po sa ating prayer and fasting, yung makakakompleto. Kahit di ka makakompleto, we invite you to come
dito po sa church and we will break our prayer and fasting ng sama-sama, face-to-face. Okay po ba yun? Excited po ba tayo doon? Yes. No, let us be excited. Alam niyo po, napakaganda na simulan yung taon talaga na we are on the right track, kumbaga. No? At we are excited na tayo po sama-sama, kasama yung mga leaders nyo na mananalangin, na isisik talaga yung direction pa, revelation at the instructions ng Panginoon sa ating pong lahat this coming na tatlong araw po na ito. Okay po? So kita-kita po tayo this coming Thursday night, Friday night, at saka sa Saturday night. Amen? And again, yung mga cell leaders po, meron po tayong meeting after po ng ating service. Amen. Sino po na-bless sa atin, mga kapatid? Amen. Tunay nga na napakasarap sa presensya ng ating Diyos. Amen? No, lagi nating ini-enjoy yung presensya ng ating Panginoon. Sabi nga sa Matthew, sino pala sa atin yung gustong mag-bear ng fruit? Mga kapatid, it must be intentional. So, kailangan maging intentional tayo dun sa pag-a-abide sa presence ng Panginoon. No, kapag tayo ay nag-a-abide sa presensya ng Panginoon, it will come up. Lalabas at lalabas yun. At magiging evident sa buhay natin, magre-reflect sa buhay natin so that magiging blessing tayo sa ibang tao. No, kapag tayo ay nagiging blessing sa ibang tao, sino ang napapapurihan? Ang Diyos na sinasamba natin. Sabi nga sa Matthew 6:33, "But seek first His kingdom and His righteousness, and all these things shall be added unto us, unto you." No? Lagi nating piliin na unahin ang presensya ng ating Diyos. Amen, mga kapatid? No? Muli po, palakpakan natin ang Panginoon. Sa atin pong pagsamantalang paghiwa-hiwalay, tanggapin po natin ang masaganang biyaya at pag-ibig ng ating Diyos, ang katotohanan, ang kapayapaan, at ang pag-asang nagmumula sa Kanya, ang pagsama ng banal na Espiritu, ang Kanyang paghahari, ang siyang makita sa buhay ng bawat isa sa atin. Ngayon, sa Kanya na makagagawa ng higit sa kaya nating isipin o kaya nating hilingin man. Sa Kanya ang pinakamataas na papuri at pasasalamat ngayon at magpakailan-kailan pa man. Ang lahat ay magsabi ng Amen. God bless everyone. See you next week po.